Muling tiniyak ng pamahalaan ang pagpapalakas na hakbang bana ng kahirapan sa bansa. Sinabi ito ng Malacanang kasunod ng paglabas ng resulta ng survey ng social weather stations kung saan 51% ng mga Pilipino ang nagsabing mahirap sila. Si Elena Luna sa detalye. Binigyang din ng palasyo ang ginagawang hakbang na pagpapalakas ng mga institusyon para malabanan ang kahirapan sa bansa. Ito'y matapos lumabas sa pinakahuling survey ng social weather stations na 5 sa 10 Pilipino ay itinuturing na mahirap sila. Ayon kay PCOO Secretary Sunny Coloma, hindi overnight o mabilisan ang pagresolba sa kahirapan. Ayon po sa mga dalubhasa dyan si NEDA Secretary Arsenio Balisacan, kailangan talaga noong mahaba-habang taon ng sustained high growth para mas maging permanente yung poverty alleviation or poverty reduction programs. Kaya po sa paglalaan ng pananalapi sa ating national budget, purposive at targeted po ang approach natin. Imbis na compared po doon sa nakaraan, tinukoy muna kung saan ba yung pinakamataas ang poverty sa bilang ng mga mamamayan. Walang naging pagbabago sa first at second quarter survey ngayong taon ng SWS sa self-rated poverty. Nananatili itong 51% na katumbas sa 11.2 milyong pamilyang Pilipino. Pero kung ganun din po yung bilang na nagsasabing mahihirap, pinapakita lang nito na dapat pag-ibayuhin pa yung pagsisikap ng ating pamahalaan. Bagamat very encouraging na po yung natunghayan nating mga resulta ng impact evaluation surveys ng World Bank na pare-parehong nagpapakita na nabawasan na yung dropout rate. At sila po ay nakakaranas na ng konting ginhawa sa kanilang kabuhayan. Ayon sa palasyo, pinapalakas ang gobyerno ang mga institusyon na magsisiguro na matitigil at mababaliktad ang pag-ikot ng poverty cycle. Mahalagang kontribusyon aniya dito ang programa gaya ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Conditional Cash Transfer. Inihalimbawa ng kalihim si Aliana Terite, ang Pasay City Science High School valedictorian na nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Pamilya niya ay benepisyaryo ng 4Ps. Nag-graduate siya dahil po siya ay nakagraduate. Nakapasa rin po siya sa UP. Kukuha po siya ng civil engineering. Meron po siyang pagkakataon na mabago ang istorya ng buhay niya at ng buhay ng kanyang pamilya dahil na putol po natin yung vicious cycle of poverty. At yan po ang mahalagang pagtuunan din ng pansin dahil do sa new paradigm natin na targeted selection at hindi lang yung trickle down na alatsamba o baka sakaling maambunan yung pinakamahihirap. Mas marami na po talaga ang nararating natin dahil nga ngayon 4.4 million na ang direktang tinutulungan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.